ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Makakalaya na rin si Princess. Abangan natin sa prinsesa ng City Jail. Sa susunod na linggo, makakalaya na si Sherlyn. Napagbigyan at naaprubahan ng kalayaan niya sa pamamagitan ng pagpiyansa sa kanya. Nalaman agad ni Raymond ang magandang balita. Kinalimutan na niya ang pagtatampo at pagsaselos kay Sherlyn dahil siya mismo ay may malaking kasalanan na nagawa sa asawa. Isang bagay na kapag malaman ni Sherlyn ay sigurado siyang magagalit si Sherlyn sa kanya. Isang umaga, ibinalita ni Raymond sa mami niya na susunduin na niya si Sherlyn. Dahil maaari nang lumaya ang asawa, naroon si Divina dahil syempre masaya siya sa nangyari sa kanila ni Raymond at gusto niyang palaging nasa bahay nila siya. Kasama na rin ang pagsipsip niya kay Sonia. Nagtaka sina Divina at Sonia sa balitang makakalaya na si Sherlyn. Hindi sila makapaniwala dahil sa bigat ng kaso ni Sherlyn ay makakalabas na ito ng kulungan ng ganon kabilis. Hindi sila masaya dahil pareho silang mas gusto na lang makulong si Sherlyn sa kulungan kesa makita nila ito araw-araw. Nagpaalam na si Raymond. Palabas na sana siya pero tinawag pa siya ni Divina. Umakting na kunwari masama ang pakiramdam niya. Naglalambing na alalayan siya at alagaan. Pero ayaw ni Raymond dahil pupuntahan na niya si Sherlyn para sunduin. Nakikiusap naman si Divina at nagdahilan ng kung ano-ano na kesyo nahihilo siya at nanghihina. Alalayan naman siya kahit sa sandaling panahon habang wala pa si Sherlyn. Ayaw pumayag ni Raymond dahil sa binablackmail na siya ni Divina. Kailangan sundin ni Raymond ang hiling ni Divina dahil pwede niyang sabihan si Sherlyn sa oras na makalaya agad ito. Walang nagawa si Raymond. Natuwa naman si Divina. Pinangako niya kay Raymond na wala siyang pagsasabihan ng ginawa nila. Kahit kay Sherlyn ay hindi niya ilalaglag si Raymond. Niyakap ni Divina ng mahigpit si Raymond. Binagyan naman ng konting oras ni Raymond si Divina bago siya tuluyang dumiretso sa kulungan para sunduin si Sherlyn. Sakto naman habang nagyayakapan sila ay lumabas si Yang para magtapon ng basura. Naaktuhan ni Yang na naglalambing at nagyayakap-yakap itong si Divina kay Raymond. Nakakaramdam si Yang na may kakaiba sa ikinikilos ng dalawa. Nabuo na ang hinala ni Yang sa dalawa na parang may tinatago silang pinagbabawal na relasyon. Maya-maya ay umalis na rin si Raymond. Sa kulungan, nagpaalam na si Sherlyn kay Princess. Ngayon magkasundo na sila at naniniwala na si Sherlyn na mabait si Princess. Sigurado na si Sherlyn na hindi kaya ni Princess na gawin ang pagkidnap sa anak niya. Nangako si Sherlyn na aalamin niya ang totoo para makalaya na rin si Princess. Natutuwa naman si Princess dahil kahit paano ay nagbago na ang pagtingin sa kanya ni Sherlyn. Kung noon tingin sa kanya ay isang kriminal, ngayon ay bumalik na ang pagiging ina nito kay Princess. Sinundo na nga si Sherlyn ni Raymond, nakauwi na rin sila sa bahay. Hindi naman maayos ang pagtanggap ng biyenan niya sa kanya. Kinabukasan, paalis si Raymond. Nauna ito kay Sherlyn na ipinagtataka ni Sherlyn dahil nagmamadali. Yun pala ay makikipagkita kay Divina dahil tinawagan ni Divina si Raymond. Binablackmail ni Divina si Raymond para makipagkita sa kanya. Ginagamit ni Divina ang panakot kay Raymond ang nangyari sa kanila para palaging sumunod si Raymond sa kanya. Hindi iniintindi ni Sherlyn ang kakaibang kinikilos ni Raymond. Paalis naman siya papunta sa opisina. Pero bago siya umalis ay hinarang siya ni Yang. Hindi alam ni Yang kung paano uumpisahan. Nagtataka si Sherlyn. Napilitan na rin si Yang na aminin ang kakaibang nakita niya. Ma'am Sherlyn, kahapon nakita ko sina Sir Raymond at Ma'am Divina na nag-uusap. Parang may something. Napaisip si Sherlyn. Tinanong niya kung saan nakita ni Yang ang dalawa. Nung una, hindi siya naniniwala. Pero ayon sa kwento ni Yang, na parang may mas malalim ang pagiging malapit nila sa isa't isa, napaisip na rin ng kakaiba si Sherlyn. Nang masama sa dalawa.
Hindi pa naman nakakalayo si Raymond. Kaya niya pang sundan ng kotse ito. Kaya nagmamadali na rin itong si Sherlyn para maabutan pa si Raymond kung sino ang katatagpuin nito. Nasundan na nga ni Sherlyn si Raymond. Nagpunta si Raymond sa isang restaurant na sarado pa. Nagkita sila rito ni Divina. Natutuwa naman si Divina dahil dumating si Raymond. Sinabi ni Raymond na manindigan sila na tapos na sila dahil bumalik na si Sherlyn. Gusto niyang maging maganda na ulit ang pagsasama nila kagaya ng dati. Ayaw niyang malaman ni Sherlyn ang ginawa niya dahil nadala lang naman siya ng sitwasyon at wala siya sa katinuan. Kinausap ni Raymond si Divina na tapusin na nila ito pero ayaw pumayag ni Divina. Lumapit siya kay Raymond. Makikipaghiwalay naman siya pero hindi pa sa ngayon dahil kailangan pa niya si Raymond. Niyakap na naman ni Divina si Raymond. Samantala, unti-unti nang sumisilip si Sherlyn sa saradong restaurant. Nasa palagay niyang pinuntahan ni Raymond. Sisilip na sana siya sa bintana nang may natabig siyang isang bagay na lumikha ng ingay. Narinig ni Divina at Raymond ang ingay na naging dahilan para maghiwalay sila sa yakap at magtago. Sumilip ulit si Sherlyn pero hindi na niya makita ang hinahanap niya. Wala siyang makita sa loob ng restaurant dahil nakapagtago na agad sina Raymond at Divina. Sa kabilang banda, nag-isip naman ng paraan ang magkaibigang Justin at Xavier kung paano matutulungan si Princess dahil kahit pati si Justin ay naaawa na rin kay Princess. Nag-usap ang dalawa ng plano nila kung paano nila mapapaamin si Libby tungkol sa tunay na nangyari sa araw ng pagkidnap kay Libby. Isang araw, nakipagkita si Xavier kay Libby. May biglang isang holdupper ang sumulpot sa likuran nila. Tinutukan sila ng baril ng lalaking nakatakip ang mukha. Nagulat sina Xavier at Libby sa lalaki. Mas lalong nabigla at nagtaka si Libby nang nagtanong ang lalaki na imbes na humingi ng pera o anumang gamit para manakaw sa kanila ay tinanong kung may nangyari bang totoong kidnapping kay Libby. Nagulat at natakot si Libby. Bakit ganon ang pakay ng lalaki sa kanila? Hindi siya makasagot hanggang si Xavier ang nilapitan ng lalaki at tinutukan ng baril. Tinatakot ng lalaki si Libby na kung hindi magsasalita ay si Xavier ang papuputukan niya. Sa tindi ng takot ni Libby na masaktan si Xavier ay umamin na siyang walang kidnapping na naganap. Ang lahat ay prank lamang. Gawa-gawa lang nila. Nanlaki ang mga mata ni Xavier. Hindi siya makapaniwalang kayang gumawa ni Libby ng mga gawa-gawang kidnapping na kahit may mga taong nasasaktan at nadadamay sa kamalditahan niya ay walang pakialam si Libby. Marami ang nakulong ng dahil sa kalokohang ginawa ni Libby. Nagalit si Xavier sa ginawa ni Libby. Maya-maya ay nagpakita na rin ng mukha ang lalaking nagpanggap na holdupper. Siya ang kaibigan ni Xavier. Takot naman si Libby dahil nabuking ang mga sikreto niya tungkol sa pagpaplano ng pekeng kidnapping. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Prinsesa ng City Jail. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.